my darkest night. Your love shines like a beacon so bright. Through the storms and the trials we face, in your arms I find my safe place. Always love you, forever hold you tight. Together we'll conquer any fight. In your embrace I feel so alive. Forever with you, my love will survive. Akala ko namatay na ako. May isang lalaki ako nakita malapit sa dalampasigan. Hindi ko siya marinig. Basta ang alam ko, tinatawag niya ako sa pangalan ko habang siya ay nakangiti sa akin. Isang familiar na maamong mukha ang aking nasilayan nung siya ay lumapit sa akin. Ang isang lalaki na kaibigan ko simula nung una pa lang ako pinanganak dito sa mundong ginagalawan. Sa totoo lang, mahal ko siya. Sa totoo lang, gusto ko siya. Pero, magkaiba kami ng estado ng buhay. Ako mayaman, siya ay may kaya lang. Sumusunod lang ako sa kagustuhan ng aking magulang. Alam ko marami na siyang sinakripisyo sa buhay ko. Alam kong hindi niya deserve yung gantong pakiramdam na pinagkakaisahan. Sa daming babae, bakit ako pa? Bakit isang katulad ko na gusto ko lang maging masaya? Siya pero hindi ako. Dahil sa kagustuhan ng aking magulang para magkaroon ng kasintahan ng mayaman para sa reputasyon ng kumpanya na pinagkaloob sa amin. Mahirap sa akin pero ayoko siya nahihirapan sa akin. Kaya lagi kami nagtatago para masilayan at makasama siya ng masaya at malaya. Hindi niya alam yung nararamdaman ko dahil natatakot ako. Baka hindi niya ito maintindihan. Kaya sinubukan kong samahan ng isang lalaki na hindi ko naman mahal. Habang nakasakay kami sa kotse, sa kadahilanan na gusto ng lalaki na magtanan kami. Dahil malapit na kami kasal, sa loob ko, ayokong gawin yun. Kaso masisira ang mga plano ng aking mga magulang, kaya sumunod ako sa kagustuhan nila. Alam kong nakita niya kami, kaya sobra ako naawa at saktan sa mga sitwasyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, nag-away kami sa loob ng kotse dahil gusto ko nang piliin yung isang taong nagpahalaga sa akin simula nung una. Pinipilit kong buksan ng pinto pero pinipilas niya ito sa kanyang kamay. Hindi ko na alam gagawin ko dahil gumagewang na kami sa daan. Gusto ko lang piliin ang taong mahal ko, hindi yung taong hindi ko naman mahal. Biglang may dumaan na truck sa aming harapan at nung pumiblas ako, buti nilang pinaiwas ko ang aking sarili sa trahedyang naganap. Pero kita ko sa akin, noo, may duguan ako at bigla akong nahimatay sa pagkakataon na yun. Nakikita ko ang liwanag sa aking paligid. Nakikita ko nag-aantay ang mahal ko sa aking tabi. Sobrang saya ko na makita siya ulit. Pero bakit siya umiiyak? Bakit siya ganito umiyak? Alam kong binalikan niya yung mga araw na masaya kami. Dahil sa oras na binigay sa akin ng lola ko na yun, magiging susi upang malaman ko kung siya na ba talaga ang para sa akin. Akala ko ba patay na ako? Akala ko lang pala. Dahil pagmulat ng aking mga mata, totoo nga nag-aantay siya sa tabi ko. At binabangkit niya ang pangalan ko. Sobrang saya ko. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. At ayaw niya ako mawala sa buhay niya. Mga katagang yun, dun ako nakampante. At sinabi niya din ang lalaki na pinag-adopt sa akin ng aking ina at ama ay namatay na. At mismong ako ay nakaligtas dahil niligtas ako ng taong mahal ko dahil muntika na pala ako mahulog sa bagin. Sabi niya sa akin, mahal ko, magpahinga ka na muna. Saka na tayo gumawa ng masasayang alaala dahil hindi ako mawawala sa'yo.